O ano na niya, Mr. Maravillas, yung people power sa Davao? Wala man po, di man nakahikayat ng mga mamamayan. Yung mga members pa rin ni Pacquiao, para yung mga nausog po, na ang mga nagrarally sa nausog, mga tao man lang po ni Pacquiao. Kaya, yung people power, kili-kili power man lang. Umaalingasaw na kili-kili power kasi nagpagod lang po sila. Tapos may panawagan yung mga supporters niya na lumusob na daw sa Palasyo Malacanang. Hindi nga kayo nakaipon dyan sa Davao na teritoryo ninyo. Baluarte na ninyo. Hindi kayo makalampas ng 1,000 na mga supporters. Mas marami pa yung pulis. Ang nakarami sa crowd ng tao doon, yung 2,000 na pulis na dineploy ng PNP ni General Torre. Mas marami pa yung pulis. Yan po yung crowd. Yung mga civilians nakikita ninyo. Sa paligid yung mga civilians. Mga members man lang yan po ni Pacquiao. Ayan, mga pulis. Sabi ko sa inyo, maiingay lang sila sa kanilang channel, SMNI. Ayan o, pinoliticize nila. Ito yung strategy ng mga taga Pinta Kingdom. O bangag na gobyerno, pahawa sa pwesto. Ginawang politika nila, political rally, na ang issue rito po, yung kalaswaan na ginawa ni Pacquiao sa kanyang mga members, ang kaso niya sexual abuse, rape, human trafficking. May naisip nga po na dalawa yata. So ito, alleged human trafficking victims rescued from Kibuloy's compound. So ibig sabihin, hanggang ngayon, may mga victims pa ng human trafficking na mismong nasa compound ni Kibuloy. Yan po sabi rito sa balita. In the report, Police Regional Office 11 revealed that one of the victims was a 20-year-old boy, Lorenzo, who left with the Kingdom of Jesus Christ member in 2021 for a promised scholarship in Cebu. The parents reported that they have had no direct communication with their son since 2021. So humingi sila ng assistance from the various agencies sa Cebu regarding their son's situation. But their efforts were unsuccessful until they informed the Kingdom of Jesus Christ member who recruited them that they intended to involve the police. It was then that they discovered na itong si Lorenzo had been taken to the Kingdom of Jesus Christ Davao since June 2024. Ibig sabihin mga kababayan, yung krimen na human trafficking po is still happening as of this time sa compound mismo ng Kingdom of Jesus Christ. Na-rescue pa lang po. Investigation showed that the boy was asked to stay for 3 months in the Kingdom of Jesus Christ compound, but when he sought permission to return home, yung mga officials ng kingdom did not allow him. Pinigil po. Meanwhile, 52-year-old victim Jeneline Bingel was reportedly recruited and brainwashed by the Kingdom of Jesus Christ members. Bingel's situation was reported by her 20-year-old daughter to authorities. Sabi po sa report, si Bingel never returned home sa kanyang mga anak sa Midsayan after being confined inside the Kingdom of Jesus Christ compound. PRO 11 said families of both victims sought the assistance of Davao authorities on Sunday, kahapon lang po ng umaga, to help them rescue their loved ones. The police in the Department of Social Welfare and Development in the region rescued the victims while the investigation is ongoing. So malamang sa malamang, marami pa sa mga members ng Kingdom of Jesus Christ na nandiyan are actually victims ng human trafficking. Kaya po hindi makahikayat ng mga tao other than yung mga dati ng members. Itong mga taga-kingdom, itong mga followers ni Kibuloy, pati yung mga politikong sumusuporta sa kanya, hindi makahikayat kasi umangilingasaw na po yung baho ng pastor. Ba't ka magpi-people power supporting fugitive
Tapos isinabit yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa problema niya. Sabi nga natin mga kababayan, ang problema ni Pacquiao, wala mang kinalaman po yung ating Pangulo. Wala pa sa Panguluhan si PBBM, may kaso na siya sa Amerika. Matagal na yung kaso niya sa Amerika. At dito po, kasi barkada niya yung previous president, si Mau Diggs, kaya walang naglakas ng loob na magkaso sa kanya. May nagreklamo sa kanya sa Senado at sa Kongreso. Tapos challenge niya mga kababayan yung ating gobyerno na mag-file sa korte, kasi pag finailan niya sa korte, sasagutin niya, nagtago. Tapos sisisihin ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. May private complainants po, tulad nito na sumingaw na naman po at na-rescue na 2 human trafficking victims. Alangan man po yung ating mga authorities hindi mag-aksyon sa mga complaints galing sa mga mamamayan. So, obligasyon ng ating gobyerno. Kaya yung panawagan po ng PNP sa mga political backers ni Pacquiao, sabihan nyo daw si Pacquiao na mag-adhere sa batas. Yun ang dapat na gawin ni Super Ate Amy Marcos, ni Senator Bato, ni Bongo, na nagpalabas ng mga statements, lalo na po si Inday at yung tatay niya. Mga opisyal kayo at dating opisyal ng gobyerno, dapat mag-set kayo ng magandang halimbawa. Mas maayos pa sa inyo na mag-isip yung ating PNP. Ito yung panawagan po. PNP to Kibuloy's political backers, tell him to adhere to the law. Naintindihan mo na loro. Inday, malamang sa malabang, sa susunod mga kababayan na survey, dumaos-dos ng tuluyan. Baka mag-negative na yung ratings ni Inday, trust ratings. Wala man iba pong sisisihin, kundi sarili niya. Mali-mali yung kanyang ginagawa. Mulat sa pulpa, mali na siya. Ganon din si Super Ate. Kaya padaos-dos ng padaos-dos. Si Bato po, number 60 na lang. Si Bongo, nasa magic nasa magic 5 pa yata sa latest survey. Si Digong, number 2 sa senatorial. Pero doon naman tayo na tatakbo si Digong. Baka tumakbo siya papuntang China kasama si Bato at si Inday. Bakit niya, Mr. Maravillas? Pag binitawan na ng ating Pangulong Bongbong yung Sword of Damocles na ICC, hindi na sila niyan makatakbo sa 2025 midterm elections, pati sa 2028 election, wala na sa kanilang tatakbo. Ang takbo nila niyan, papuntang Beijing. Susunod sila mga kababayan kay Alice Goo. Pati itong si Harry Roque, malamang tatakbo rin. Lahat sila magtatakbo Iyan kasi sa pinangaralan mga kababayan ni PNP Director General Marbil, si Pacquiao, tinuruan ng Bible. Kita ninyo. Tama man po talagang turuan ng Bible itong si Pacquiao kasi mali yung pagkaintindi niya sa Bible. False teacher ito pong si Pacquiao. Mga kababayan, imagine yung sarili na inappoint niya as Son of God. Saan siya kumuha ng authority to appoint himself as the appointed Son of God? That is a false teaching. Walang appointed Son of God. Tingnan ninyo po sa Bible. Mayroon po adopted son. Sabi nga natin mga kababayan, ang teaching ng Bible napakalinaw para doon talaga sa totoong tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo as personal Lord and Savior. Totoong naligtas ang kaluluwa, totoong nag-surrender ng kanyang buhay sa ating Panginoon. May gift of discernment siya. Pero itong si Pacquiao, wala po siya. Bakit? Ay, ito nga po, tinuturuan natin. Saka, pati si General Marbil, mas nakaintindi pa si General Marbil kaysa kay Pacquiao. Sabi rito sa Politico News, Son of God siya, di ba? Marbil urges Kibuloy to follow the Bible, surrender.
Kaya may objection tayo doon sa sinabi ni Marbil na Son of God siya. Di ba? Wala pong Son of God other than yung ating Panginoong Hesukristo. Kasi yung ating Panginoong Hesukristo, the only Son of God, the begotten Son of God, bugtong nga pong anak ng Diyos. Pag sinabi mong bugtong, isa lang siya. Itayuan niya na mga tao. Di ba ang tawag natin sa Ama sa langit, Ama rin? Pag ikaw ay naligtas na totoo, you become adopted. Adopted lang po. Hindi Son of God. Adopted Son. Inadapt na anak. Iba man yung inadapt na anak kaysa totoong naging anak. Kasi nga, bugtong. Si Jesus Christ lang po ang Son of God. Kaya ang claim po ni Pacquiao na Son of God siya, appointed Son, false claim. Kahit tingnan po ninyo ang Bible, kung bakit tayo magiging tagapagmana at papasok sa langit, kariyan ng Diyos, dahil tayo inadapt, naging tagapagmana na rin. Pag ikaw inadapt, naging tagapagmana na rin. Yan ang turo ng Bible pong malinaw. Ulitin ko, ito, na-discuss na natin ito, pero ulitin natin. Sabi sa Romans 8:14-17, Paul wrote that as God's appointed Son, adopted sons. As God's appointed na akong appointed, adopted sons, we become His heirs. If we are His children, then we are heirs. Heirs of God and co-heirs with Christ. Sabi sa Romans 8:17. So naging tagapagmana rin tulad ng ating Panginoong Hesukristo. Co-heirs. Kasi ganoon, di ba? Kahit dito sa ating sa ating mundo, pag ikaw ay legally adopted son ng isang mayaman, nagiging tagapagmana ka na rin. Pinapamanaan ka rin tulad ng totoong anak ng mayaman. Ganon din ang binigay sa ating karapatan sa langit. Pero ang iisang anak ng Diyos, si Hesukristo man lang, the only begotten Son of God. Kinuha yung right na yon, kinuha ni Pacquiao, which is false. That is a false claim. Appointed son daw siya. Sino nag-appoint sa iyo? Ibigay mo yung appointment, pakita ninyo sa amin. Saang bersikulo? You see? Ang daming nalinlang po na mga members niya. Kaya tingnan ninyo, mali-mali pati yung mga actions nila. Pati yung mga politiko tulad ni Digong, tulad ni Inday, tulad ni Bato, tulad ni Bongo, tulad ni Super Ate Amy Marcos, lahat nalinlang. Naintindihan na ninyo? Magbasa kasi kayo ng Bible. And kailangan po, you ask the guidance of the Holy Spirit in the evil spirit, Holy Spirit. Nabigyan kayo ng discernment. Ang problema sa inyo ini-interpret ninyo ng sarili ninyo yung Bible to suit your interest, pansarili pong interest, para kayo sumikat at yumaman. Ang daming yumaman po dahil sa pagtuturo daw ng Bible. Ang tawag sa kanila mga false teachers. Yun ang warning ng Bible po. Beware of false teachers in these last days. Yan po. Near the end of his sermons on the Mount of Olives, Jesus issued this stark warning to his listeners. Near end of his sermon on the Mount, Jesus issued this stark warning to his listeners. Sabi niya, beware of the false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. Sabi sa Matthew 7:15. Kaya kayo na biktima ng mga false teachers. Tingnan ninyo ang nangyari doon sa mga members ni Pacquiao. Di ba? Nakakapanindig balahibo yung testimony po ng victim doon sa investigation ni Risa Hontiveros. Nagpamassage daw si Pacquiao doon sa sa isang minor de edad. Tapos nangyari yung dapat hindi mangyari. Ano pa yung kaso niya? Other than rape, sexual abuse, human trafficking.
You see? Ano warning ng ating Panginoon? Beware of the false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. So nasila kayo. So, kung ito ay hindi totoo na mga akusasyon, dapat harapin niya. Di ba? Para ano? Para ma-clear yung kanyang pangalan at makabalik siya sa pagtuturo kung gusto niya na magpatuloy sa pagpastor. Yun lang naman ang hiling ng ating mga authorities. Yun ang pakiusap ni General Torre sa mga politiko na backers kay Senator Bato, kay Bongo, kay Inday, kay Amy Marcos, sa dating Pangulong Digong. Yun ang tama ninyong gawin. Kumbinsihin, tell Pacquiao to face the music, surrender to authorities, kasi yun ang turo ng Bible. Sabi ni Marbil mismo. Pati si Marbil, napanood yata yung ating video kahapon. Yun na rin yung sinasabi niya. Yan follow the Bible, surrender. Nagturo kayo ng Bible tapos hindi ninyo sinusunod yung Bible. Anong klaseng pastor ka? PNP Chief General Romel Francisco Marbil hopes to coax fugitive religious leader Apollo Quiboloy out of his hiding by sharing a Bible verse on the importance of submitting to authorities. Kasi yun ang turo po. Kinote niya yung Bible verse na ating kinote kahapon. So sabi po ni Marbil, he reminded Quiboloy and other members of the Kingdom of Jesus Christ on the need to align their actions with biblical teachings if they are serious about their faith. Kung talaga niyang naniniwala kayo, seryoso kayo sa inyong sa inyong religious faith, sa inyong paniwala, nakasulat niya yan sa Bible, ang pag-surrender to governing authorities tulad ng sinabi natin kahapon. As stated niya, sabi po ni General Marbil, in Romans 13:1, yun ang kinote natin. Let every person be subject to governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Yan ang thoroughly diniscuss natin. Mababa pa yung quotation natin mga kababayan kahapon Hindi lang yung verse 1 ng Romans 13. So kayo mismo na mga members ng kingdom, si Pacquiao mismo at pati yung mga backers niya, kayo yung hindi sumusunod sa batas ng Diyos. Ang batas po ng tao, mga kababayan, most of these legislations natin, alam ba ninyo na align siya sa batas ng Diyos, sa 10 utos? You study history ng mga batas sa iba-ibang bansa. Diyan yan nanggaling po. Pati yung mga penalties, pati yung kung ano-anong krimen. Halimbawa sa 10 utos, sabi diyan, thou shall not kill. Kaya may punishment po doon sa mga mamamatay tao. Murderer, tulad po ng kinakaharap mga kababayan na asunto ni Maudig sa ICC. Thou shall not kill kasi iyong utos niya, kill. Pagkatapos nagagalit siya ngayon na hinahabol siya ng ICC. Gumawa ka ng kasalanan, thou shall not kill. Tama? Tapos ituturo ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos na hinahabol kayo. Paano hinahabol kayo ng ating Pangulo? Bising-busy yung ating Pangulo sa paglilingkod sa ating bayan. At itong kaso, mga kababayan, ni Maudigs, pati itong kaso ni Pacquiao, tinail ito ng mga kalaban ni, mga victims. Kalaban ni Maudigs, kalaban ni Pacquiao, mga victims niya. Hindi man po yung ating Pangulong Bongbong Marcos, bakit pag-aaksayahan sila ng panahon ng ating Pangulo? Ang daming problema ng Pilipinas. Ito, inahabol ng batas si Pacquiao kasi may order yung korte. Nagpalabas ng warrant of arrest. Alangan hindi yun i-implement. So tama po ang panawagan ni Marbil. Sundin ang batas, pasakop sa governing authorities. Kung walang kasalanan si Pacquiao,
di mapapala walang sala siya tulad ni Laila de Lima. Face the music. Sabi po ni Marbil sa mga supporters ni Kibuloy, in-advise niya to adhere to the rule of law and to address the accusations against him through the proper legal channels. Tama po. As a nation, we are all bound by the rule of law and we must uphold these principles without exception. This matter anya transcends legal obligations. It serves as a testament to the principle that no one is above the law. Ang problema ng mga taga-Pinta Kingdom, pag sila, mga kababayan, pabor sa kanila, okay. Pag yung batas hindi pumabor sa kanila, hindi okay po. Mali naman ang ganon. Nakita ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos, the whole family, nang ikaso po, ang daming kasong kinaharap, pati si Mrs. Imelda Marcos, pati sa New York Court, the trial of the century. Nagtago ba yung mga Marcos? Di ba hindi? In-exile na lang nga dito sa Pilipinas. Ayaw ni Apo Lakay na umalis. Anong ginawa? In-exile. Tapos gusto niyang bumalik, ayaw ni Coricong. Never na tumakas po na nagtago yung mga Marcos. Close to 1,000 cases ang final laban sa kanila. Never silang nagtago. Until today, may mga kaso pa sila sa korte. Pero hindi sila nagtago. You see? Pero kayo, tingnan ninyo mga ugali ninyo. Tapos sasabihin ninyo, kayo yung maisog. You face the courts. Di kumuha kayo ng sangkaterbang mga abogado ninyo para i-defend kayo yung rights ninyo. Hindi you defy the governing authorities, which is wrong. Sabi po ni Marbil sa mga benefactors ni Kibuloy, dapat niya maintindihan ninyo that obstruction of justice, harboring of fugitive or being of a fugitive, harboring a fugitive tulad po ni Digong, or being complicit in such actions are serious offenses, and their support must underscore the necessity for clarity and responsibility. Kaya itong mga nagtatago po kay Kibuloy, dapat papanagutin sa batas. Si Juan mismo nagsabi, si Maudigs, alam ko anya kung nasaan, pero secret. Pinaglalaroan po ang batas ni Digong. So dapat po panagutin ang mga taong ganito kasi ang akala ng ating mga mamamayang Pilipino, yung iba na mga mangmang na supporters niya, kala nila tama ang ginagawa ni Digong. So yun ang nagkakos po ng gulo dito po sa ating bansa. Kaya yung ating mga mambabatas po, binanatan si Sara. Sabi dito ng mga mambabatas, Sara Duterte attempts to deflect issue on Kibuloy's raps. Nililihis niya, ginagawang pinopoliticize niya lahat, mga kababayan. So lalong mapanganib na ang isang tulad po ni Inday, mga kababayan, ay manatili sa pwesto or magkaroon ng mas mataas na pwesto, ma-elect as president. Mas lalong hindi nababagay po na humawak ng posisyon itong si Inday. Talagang unfit siya na humawak ng government position po. Sabi dito, lawmakers have rebuked Vice President Sara Duterte for apologizing to Kingdom of Jesus Christ members for asking them to vote for President Marcos Jr. in 2022, saying it is a clear attempt to deflect from the issue that the Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy must submit to the law. In a joint statement kahapon po ng members of the House of Representatives, so-called young guns, said Duterte should ensure that fugitive Kibuloy faces justice. Ang dapat niya anyang gawin ay kontakin si Kibuloy. Yan sabi natin. Dapat niyang kausapin si Kibuloy bilang pangalawang Pangulo at close i-friend to Kibuloy. Ang tamang advice, Pastor Kibuloy, mayaman ka naman, kayang-kaya mo na magbayad ng mga abogado na gusto mo, magagaling na abogado. Surrender to authorities. Dapat ganon. Kung walang kasalanan ka, hindi man totoo yung mga akusasyon sa iyo na nang-rape ka, involved ka sa human trafficking,
then sigurado naman na mapapawalang sala ka ng husgado. Dapat siya ang nag-encourage at isupport niya ang atin pong judicial system, that it works. Dapat siya may tiwala sa ating judicial system. Vice Presidente ka, tapos ang sasabihin mo, humihingi ako ng paumanhin sa inyo kasi kinumbinsi ko kayo na bumoto kay Bongbong Marcos. Hindi na pati tinawag na Presidente Bongbong Marcos na lang po. Ganon ang uring tao itong si Inday Sara, mga kababayan. Sayang yung pasweldo natin. Sayang yung pagboto natin sa kanya. Hindi talaga pala karapat-dapat na maging opisyal ng ating gobyerno. So sabi po ng mga young guns, this is a clear attempt to deflect from the real issue at hand, which is Quiboloy's refusal to submit to the law instead of apologizing for political choices. The Vice President should be focusing on ensuring that her ally faces justice. Sabi po ni Congressman J. Congon. Sabi naman po ni 1st District Congressman La Union, Paul Ortega V, it is disheartening anya to see Vice President Duterte try to shift the narrative by invoking her role in the last election. The reality is that this situation is about holding a fugitive accountable for his actions, not about who voted for whom in 2022. Nililihis niya, mga kababayan, anong kinalaman ng pagkapanalo ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Dahil inendorse niya sa mga taga-kingdom. Kung kukumputin po, yung boto ng ating Pangulong Bongbong Marcos, 31 million. Yung members ng kingdom, 8 million. 31 million minus 8 million, 23 million. Panalo pa kay Leni Robredo, 16 million lang, mga kababayan, ay 14 million lang kay Leni Robredo. So, 14 plus 8, 22 million. Kung idagdag mo yung halimbawa ang ibinoto, imbes na yung ating Pangulo, ang ibinoto si Leni ng 8 million members ng kingdom, 22 million, lamang pa ng 1 million yung ating Pangulong Bongbong. So, in-endorse, hindi in-endorse, mga kababayan, ni Inday sa kingdom, yung ating Pangulo pa rin, panalo. Siya po nanalo kasi yung 31 million na mga Marcos supporters, yun din ang ibinoto na Vice President siya. Yung excess nun na 1 million or less than 1 million, kaya 32 million siya, yun man lang po yung DDS. Kasi yung mga DDS po, hindi man po binoto si Bongbong as President. Ang binoto ng DDS na President, si Isko. Kaya nga si Isko po talo. Di ba yung presidente ni Banat Bay na isang DDS po? Si Isko. So, manipis po sila. Hindi totoo na dahil in-endorse ni Inday, yung ating Pangulo sa kingdom, kaya nanalo. Walang katotohanan yon, mga kababayan. Ang totoo po, ang Marcos supporters ang nagpanalo sa mga Duterte beginning in 2016. Kasi po, ang mga Duterte hindi man kilala sa buong Pilipinas. Ginamit ni Digong si Super Ate, kaya nakilala sa buong bansa at naging Pangulo. Hindi makakaapak ng Palasyo Malacanang ang sino man sa mga Duterte kung walang Marcos supporters na bumoto para sa kanya. Kaya ang utang na loob ay dapat tinatanaw ng mga Duterte. Hindi yung Marcos ang may utang na loob sa mga Duterte, kundi ang mga Duterte ang may utang na loob sa Marcos. Pasalamat na lang si Inday na siya ibinoto ng 31 million Marcos supporters, kaya siya naging Vice President. Ganon dapat ito natin i-interpret kasi yun po ang katotohanan. Binabaliktad nila, sinasabi nila na ginamit ng Marcos yung mga Duterte para manalo si Bongbong. Ang ninipis ninyo, maiingay lang kayo tulad ng mga dilawan. Tama po, mga kababayan? So sabi pa ng mga congressmen, they also pointed out that the Philippine National Police was enforcing a court order in attempts to paint this as harassment or abuse
is misleading and irresponsible. Wala pong harassment. Ang may harassment na dapat may statement po si Digong at saka si Inday, pati si Amy Marcos, si Bongo, si Bato. Yung China, may ginawa na naman pong harassment. Una, nagpaputok ng flare 2 beses sa ating eroplano. Tapos kahapon, binangga na naman po yung ating Coast Guard. Pagdating sa China harassment, harassment ng mga Chinese sa West Philippine Sea, wala kayong statement. Tapos dito na siniserve lang yung warrant of arrest, harassment ang tawag ninyo. No, ito yung malinaw na harassment, walang statement po. Si Inday Sara, China Coast Guard, ship 21551 Rams the BRP Dato Sanday. Yan o. Yan po. Yan ang harassment. Malinaw. Binangga po. Ayan o. Nabutas po. Nabutas na naman po yung ating barko. Tapos binumba pa ng water cannon. China Coast Guard Ship 4102 fires water cannon against the BRP Dato Sanday. Yan o. Kita ninyo? Yan ang harassment. Tapos nagsinungaling pa. Nag-rescue daw yung China. It rescued personnel after Philippines collision. Sabi ng National Security Council, fake news anya yung sinabi ng China. Wala man anyang ganon. Chinese ships ram, shoot, water jets at BFAR vessel in West Philippines says task force. Pagdating dito sa harassment, totoong harassment ng kaalyado ninyong China, wala kayong sinasabi. Tapos ito nag-serve lang ng warrant of arrest. Imbis kumbinsin ninyo yung akusadong barkada ninyo, ang kinukondem ninyo, yung mga authorities, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, wala man kinalaman sa kaso ni Pacquiao. Anong klaseng mga tao kayo? O ito may panawagan yung IBP Davao, Integrated Bar of the Philippines Davao Chapter. Respect anya rule of law in ongoing search for Kibuloy. Sabi ng IBP, police have the right to enter or even break into the place where a wanted person is believed to be hiding. Pero sabi ng IBP din, balansyado po sila. They do not have the authority to occupy the premises of the area after searching it. Sabi po ni IBP Davao Chapter, or sabi ng IBP Davao Chapter, So tama po. Kaya lang hindi pa umaalis doon kasi ang objective po ng PNP ay makuha si Kibuloy. Kasi sa paniwala nila, nagtatago lang sa bunker, may tunnel po at napakalawak ng lugar. So hindi kakayanin ng 1 o 2 araw. Alangan man sayangin nila yung efforts nila. Tapos pag hindi nila nakuha, pinabayaan nila yung mga pulis yung sisisihin. Sasabihin, pag malaking tao niya, pabaya kayo. Baka niya nabayaran kayo. Damn if you do, damn if you don't. So sabi ng IBP Davao, to be clear, law enforcers niya, such as the elements of the PNP, have the authority and duty to obey the orders of our courts. This includes the implementation of warrants issued by the courts for the arrest of persons who are under a criminal indictment in court. But the IBP explained that there are limits imposed by the law. If the police have good basis to believe that a person to be arrested is inside a certain place, they have the right to enter the place and even to break into such place if refuse admittance after announcing their authority and intention. However, after conducting a search for the person or persons to be arrested within a reasonable period of time, the police do not have the authority to occupy the premises or exclude any lawful occupant thereof from free entry and egress therefrom. So tama naman po yung sinabi ng IBP. Wala man intention po, mga aligasyon man lang ng mga taga-SMNI na gustong agawin na yung kingdom. Mga propaganda man lang po ng mga taga-SMNI. Gusto daw na i-take over na yung compound
ng mga PNP. Agawin na para lagyan daw ng mga equipment pang spy ng Amerika. Ganon sila mga kababayan magtahi-tahi ng kwento para siraan yung Marcos administration. Huwag kami mga taga-SMNI. O ngayon, yung mga taga-Kingdom, yung mga taga-SMNI, they're accusing the government na nilockdown daw yung compound. Nag-lockdown po sila. Sila yung naglagay ng backhoe para ma-prevent yung mga pulis na makapasok. Pagkatapos, binabaliktad nila. Pati nga po yung kalsada. Sila yung humarang kasi gusto nilang mag-people power. Ito nga po Passengers told to be patient as Quiboloy supporters hold picket near Davao Airport. Inahayaan lang po sila. Exercise of freedom of expression. Democracy po tayo Tapos sasabihin nila, naging undeclared martial law daw. Martial law na daw sa Davao. Grabe po magtahi-tahi ng kwento dito mga taga-Pinta Kingdom, lalo yung mga taga-SMNI. Pag kayong naniniwala, di pa kayo natuto. Pinakalat nila na may 7 na namatay daw sa operations ng mga polis. Yun pala po, 2 man lang yung namatay, heart attack. Wala mang kinalaman po sa mga polis. Ang sabi pa ng mga authorities, ilang araw na kasing hindi kumakain, kababantay kay Pacquiao. Nadamay tuloy. You see? Because of fatigue, na heart attack na po. Tapos isisi ninyo sa sisihin ninyo ang sarili ninyo. Ba't kasi ninyo pinoprotect si Pacquiao? Si Pacquiao po, isurrender ninyo, kaladkarin na ninyo. Tapos kubrahin ninyo yung 10 million na reward money para magkinabang kayo. Isurrender ninyo sa usgado, sa mga polis para maharap niya yung kanyang kaso, maklear siya. Kung walang kasalanan, ma-defend niya in court. Ganon ang tamang pag-iisip po. Sabi dito, according to a live stream broadcast of GMA, Integrated News, air travelers were advised to be more patient as security measures tightened within the airport premises due to the lightning rally. Nagpalabas po yung mga supporters ni Digong, yung mga vloggers niya, tapos yung mga yung mga mahilig mag-post sa Facebook, sinara na daw lahat, linakdown. Pati daw yung airport, isinara. Para yung pinapakalat nila, para daw hindi dumami yung mga tao na gusto mag-people power. Kaya ngayon, nananawagan sila na yung mga mamamayan daw, pumunta na sa Maynila at lusubin na yung palasyo. Ang ginagawa po ninyo, nanggagatong kayo ng rebellion, inciting to sedition. Seditious act yung ginagawa ninyo. Malamang hindi kayo makakuha ng support galing sa mga tao kasi ang ipinaglalaban po ninyo, pugante. Kaya nga, yung mga post na tungkol sa loro ng isang kaibigan, ang kaibigan pala po ni Loro, hindi man yung kwago, kundi yung pugante. Tama? Ang tamang gawin po, surrender, submission to governing authorities. Yan ang malinaw na turo ng Bible. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan ang aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, mga British tourists po sila. Ito mga taga Denmark. Ito India National. Ito naman yung bagong product naming binibenta online. iGlow Serum. Whitening po siya galing South Korea. Tingnan ninyo epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan.
Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients, try nyo po itong Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry po, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.